Isang umaga sa bagong bayan. Tahimik ang langit, ngunit malakas ang sigaw ng kalayaan. Sa bawat hakbang, dala niya ang sakit ng bayan at ang pag-asang babangon din ito. Grandfather! Mabuti! Ngayon, hindi lang siya lalakad patungo sa kamatayan. Lalakad siya papunta sa kasaysayan. Aray! Francisco! Panahon na! Masyano, tawagin mo ang gumaduro na. Bilis! Opo, tay. Si Tornina, kunin mo yung mga kagamitan. Eudora, manatili kang matatag. Ang ating anak ay papanganak sa mundong natatangin sa kanya. Tay, nandito na po ang kumadrona. Pasok po. Sinabi ko, 3, Amerika. Intindihan mo? 1, 2, 3. Sige pa. 1, 2, 3. Malapit na. Sige na. Ang 1,861 sa bayang Calamba, Laguna. Isinilang ang sanggol na nagbibigay liwanag sa dilim ng kolonyalismo. Isang batang may pambihirang isipan na sa pag-ipas ng panahon tatawagin ang karangalan ng lahing Pilipino. Kasi magiging karangalan ka ng aming pamilya. Maging liwanag ka para sa ating bayan. Lumaki si Jose sa Calamba, sa isang pamilyang may mataas na pagpapahalaga sa edukasyon, pananampalataya at pagmamahal sa bayan. Kunin mo ko. Jose! Jose! Jose, mag-aral ka ng mabuti. Ang kaalaman ay ang sandata na magpapalaya sa ating mga tao. Gagawin ko pa siya, no? Nais kong matutunan ang lahat ng aking makakaya. Pangangarapin ko na maparangalan kita. At may pagmamalaki ka namin, Jose. Ang iyong talino ay magiging isang lakas. Ngunit tandaan mo, Jose, huwag mong kalimutan ang puso ng ating mga tao. Ang laban ay hindi lamang tungkol sa kaalaman. Anak, ang mundong papusukin mo ay hindi laging patas. Ika'y Pilipino sa mata ng mga Kastila. Ngunit tandaan mo, ang iyong talino ay hindi nila kaya kulong.
Ina, ako man ay natatakot, ngunit mas nangibabaw pa rin ang kagustuhan kong matuto para po sa inyo at sa ating bayan. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Ang karunungan ay hindi lamang para sa sarili. Ito'y panangga ng naaapi. Sige po, Inay. Mauuna na po ako. Sa murang edad, pinadala si Jose Rizal sa Manila upang mag-aral. Isang lungsod na pugo ng kolonyal na kontrol. Mag-ingat ka, Jose. Sa kabila nito, dala niya ang paniniwalang ang karunungan ang susi sa pagbabago. Sa Ateneo, si Jose ay nagniningning, isang batang Indio na namayagpag sa sining, agham, wika at filosofiya. Dito niya hinubok ang panindigang para sa bayan. Sa gitna ng kanyang pakikibaka, isang tahimik na pag-ibig ang sumilay. Si Leonor Rivera, ang musa ng puso ni Rizal. Jose, sa bawat liha mo, dama ko ang init ng iyong damdamin. Ngunit hanggang kailan tayo ganito? Leonor, ikaw ang musika sa tahimik ko. Ngunit, ang landas na aking tatahakin hindi naman. Ang puso ko'y nahahatid sa pag-ibig sa iyo at sa bayan. Kung ito ang kapalaran natin, tatanggapin ko. Ngunit ito ang ipangako mo sa akin, Jose. Nasa dulo ng lahat, hindi mo ako kalimutan. Hindi kita malilimutan, Leonor. Susulat ko ang aking pag-ibig sa kasaysayan. Hindi sa papel lang, kundi sa aking pagkakao. Anak, ang daan tatahakin mo, malayo at puno ng pangalan. Ngunit ako'y nananalig. Ang iyong kaninop puso ay magiging gabay mo. Ina, ang aking mga paay aalis sa lupang ito. Ngunit, ang puso'y mananatili lamang sa Pilipinas. Sa Madrid, pahayag mo ang katotohanan. Sulat mo ang kirot ng ating bayan. At itanim mo ang binhi ng revolusyon sa puso ng mga banyaga. Kayo ang aking inspirasyon. Magkita tayo muli sa panahong ang Pilipinas ay malayo. Sa hangaring lumawak ang kaalaman at ipaglaban ng bayan, tumungo si Rizal sa Europa. Tangan ang pag-asa ng kanyang pamilya at ng sambayanang Pilipino. Sa Europa, si Rizal ay hindi lamang isang estudyante. Siya ay naging mandirigma ng tinta at panulat, kasangga ng mga makabayang Pilipino. Senyor Rizal, maaari ka bang magbahagi ng iyong unawa tungkol sa mga karapatan ng mga kolonya ng Espanya?
Ang mga taong pinipilit patahimikin ay may mas malakas na tinig. Ang mga Pilipino ay may dangal. Dapat lamang silang mamuno sa kanilang sarili. Ang pagpawis ang kailangan para sa pagbabago. Handa ka ba, Rizal? Hindi ko lang ito pinag-aaralan. Ito'y sinusulat ko sa aking kaluluwa. Noong araw ng 11 na Disyembre, taong 1888, dumalaw kina Jose Rizal sina Marcelo del Pilar at Graciano Lopez Haina sa Europa. Dito isinilang ang Nulmitangere at Filibusterismo, mga akdang tinuligsa ang kalupitan ng simbahan at pamalaan at naging salamin ng lipunang Pilipino. Jose, ang mga akda mong ito ay nagdudulot ng malaking gulo. Hindi ba't ito ay delikado? Ang delikado ay ang magpakatahimik habang ang ating mga kababayan ay nagdurusa. Ang aking mga ideya ay hindi para magdulot ng gulo, kundi para magbigay liwanag. Jose, alam ko ang iyong layunin. Ngunit dapat mag-ingat tayo. Ang mga Kastila ay hindi matatakot sa ideya. Matatakot sila sa pagbabago. Ang mga mata ng Pilipino ay nakapikit. Ngunit kapag sila ay nagising, ang liwanag ng katarungan ay ang maghahatid sa kanila. Ang mga sitang iyon ay magbibigay daan sa ating mga kababayan upang magkaisa. Ngunit, kailangan natin ng lakas ng loob upang magpatuloy sa laban na ito. Bumalik si Rizal sa Pilipinas, hindi upang maghimagsik, kundi upang magbuklod. Sinalubong siya ng mga mahal sa buhay at mga kaalyado. Jose, ang tagal mong nawala. Anong mga napag-aralan mo sa ibang bansa? Paano na tayo matutulungan? Saturnina, Lucia, ang aking natutunan sa ibang bansa ay hindi lamang para sa akin. Kasama ko kayo sa bawat hakbang ng ating laban. Ang La Liga Pilipina ay magiging daan para magkaisa ang mga Pilipino. Dapat magtulungan tayo para makamtan natin ang ating layunin. Sa dapitan, si Rizal ay itinapon. Ngunit hindi siya naging tahimik. Sa kanyang pag-iisa, isinulat niya ang mga salitang nagising sa damdamin ng mga Pilipino. Jose, basahin mo ito sa Manila, sa Visayas, sa Mindanao. Binibig ka sa iyong pangalan na may pag-alam. Salamat, Maximo. Dito sa dapitan, ako ay nagturo, nagtanim, at nagpagaling ng may sakit. Ngunit ang tunay na may sakit, ang pag-alipin ng ating bayan. Hindi nasayang iyong ginawa. Ang katahimikan mo ay sigaw ng puso ng mga tao. Kung ito ang paraan ng Diyos upang magkaisa tayo, tatanggapin ko ito. Ngunit, tandaan ninyo, huwag hayaang mamatay ang apoy ng ating pakikibaka. Sa pagsikat ng araw, isang bayani ang harap sa kamatayan, hindi bilang isang kriminal, kundi bilang isang martir ng kanyang bayan. Jose, mag-aral ka ng mabuti. Ang kaalaman ay ang sandata na magpapalaya sa atin. Gagawin ko pa siya, no? Nais kong matutunan ang lahat ng aking makakaya. Pangangarapin ko na maparangalan kita. Anak, ang mundong papusukin mo ay hindi laging patas.
Ika'y Pilipino sa mata ng mga Kastila. Ngunit tandaan mo, ang iyong talino ay hindi nilang kaya kulong. Ina, ako man ay natatakot, ngunit mas inibabaw pa rin ang kagustuhan kong matuto para po sa inyo at sa ating bayan. Kung ito ang kapalaran natin, tatanggapin ko. Ngunit ito ang ipangako mo sa akin, Jose. Sa dulo ng lahat, hindi mo ako kalimutan. Hindi kita malilimutan, Pino. Susulat ko ang aking pag-ibig sa iyo, hindi sa papel lang, hindi sa aking papel. Ang La Liga Pilipina ay magiging daan para magkaisa ang mga Pilipino. Dapat magtulungan tayo para makamtan natin ang ating layunin. Kung ito ang paraan ng Diyos upang magkaisa tayo, tatanggapin ko ito. Ngunit, tandaan ninyo, huwag hayaang mamatay ang apoy ng ating pakikibaka. Huwag kayong magdalamhati. Mamamatay ako para sa Pilipinas at hindi ko ito'y kinakaya. Abunde! Consumatum est. Tapos na ang aking misyon. Sa kanyang huling sandali, pilit niyang inikot ang kanyang katawan upang harapin ang kamatayan na may dangal. Siya ay bumagsak, ngunit hindi bilang talunan, kundi bilang bayani. Lumipas sa mga taon, ngunit ang alaala ni Jose Rizal ay nananatili sa bawat aklat na binibuklat, sa bawat panatang na binibigkas. Muling nabubuhay ang kanyang diwa.
Ginawan siya ng rebulto bilang alaala ng kanyang kabayanihan. Mga bata, si Rizal ay hindi lamang isang bayani ng kasaysayan. Siya rin ang nagpapatunay na ang puso't, prinsipyo at talino ay kayang baguhin ang mundo. Ma'am, paano po natin siya masusuklian? Ipagpatuloy natin ang kanyang laban sa pamamagitan ng makadiyos, makatarungan, at makatao, at makabansa.